Ipa-firing squad ang mga makonbiktong opisyal sa kasong plunder. Kana ang boat mahitabo sa gidusong balaudnon sa Kongreso. Apan sumala sa usa ka political analyst, usa kini ka political suicide. Ani report ni John D. Esteban. Giduso sa Kongreso ang House Bill number 11211 o ang Death Penalty for Corruption Act. Ang nagpropose mao si Zamboanga Representative Kaimer Olaso. Sa maong balaod nun, nagkanayong pahamtangan og death penalty pinaagi sa firing squad ang mga public officials, elected man o appointed, nga mahukmang guilty sa Sandigan Bayan sa mga kasong graft and corruption, misuse of public funds ug plunder. Apil dinhi ang mga opisyal sa executive, legislative ug judicial branch. Hasta na ang mga anaa sa constitutional commissions, government-owned and controlled corporations o GOCC ug mga miyembro sa Armed Forces of the Philippines ug Philippine National Police. Unsa kaha ang masulti sa mga damawenyo niini? I think sa kuan siya sa amo ang human rights, partly not 50-50. Maayo na para maundang ng kakorupsyon nila. Dili ko yun nga i-firing squad na ang mga kuan, mga korap. Dapat ikulong nga permente nga walay kagawasan. Diyos rama nakabalo kung asa kataman. Hinuon, sa balaod nun, gisiguro ang due process alang sa akusado ug dapat masaka sa Supreme Court aron mapailawom sa review ug tugutan ang akusado nga gamiton ang tanang legal remedies una kini mapatuman. Sumala sa usa ka political analyst, lisod maaprubahan ang maong balaod nun tungod daan nang na-abolish ang death penalty ilawom sa Republic Act 9346. Yung political dynasty nga hindi nakakalusot. Eto pa kaya, no? So, yun yung medyo hurdles dyan. Pero yung number one talaga dyan, it is against the Constitution. Pinagbabawal po yung death penalty natin under the Constitution. Gitawag ni Beleno nga usa ka political suicide ang pagduso sa mga balaod nun. Yung target nito, sila-sila mismo. Diba? So, yung tanong natin, why would you create a law that would target each other? Diba? So, yun yung sabi ko unang, it's a political suicide. So, it's a political suicide on the part nung nag-propose ng bill, and it's a political suicide on the part din nung mga mag-a-approve nitong bill na to. Okay? Now, hindi po siya pwedeng gawin, no, by simple legislation, no? Kasi nga yung it is a violation of the Constitution. Unang-una muna, they have to prove na itong kanilang mini-mention, no, graft and corruption, plunder, etc. are considered heinous crime. Yun lang, no? Kasi yun lang yung exception natin. Sa tanaw ni Beleno, posibleng gimmick lang ang pag-propose sa maong balaod nun. Usually before elections, syempre no, gagawa ng gimmick yung mga politiko natin para mapansin sila. No? So sabihin man natin na medyo may pagkabobo o medyo hindi pinag-isipan, pero that is already beyond, no? Beyond dito sa kanyang pinail na bill, no? Kasi since pinag-usapan na natin, na-achieve na niya yung kanyang objective na mapansin ng tao, no? Ang maong balaod nun nagkanayong muhatag og bug-at nga mensahe aron maundang ang korupsyon. Kauban si Bebot Kahe sa kamera, John D. Esteban. 1 Mindanao.